Narinig nyo na ba to? Tamang pagpapaaraw, di ba? Uso sa atin yan. Pag nagpapaaraw, may benefits ba? Sa matanda, sa bata. Iso-shortcut ko na sa inyo ha, may tulong ang nagpapaaraw. Pero, uulitin ko, konting araw lang. Dapat ang recommended nga mga 15 minutes lang ng pagpapaaraw sa umaga or sa hapon, huwag tanghaling tapat. Pag hindi nagpapaaraw, hindi mo makukuha yung benefits. Pero pag lumampas ka sa 15 minutes, tanghaling tapat, marami ding side effect ang sobrang pagpapaaraw. Kaya pag mas matagal kayo sa 15 minutes exposed sa araw, kailangan na nitong mga sunscreen, salamin, mga hat, may mga baro pa na may mga UVA, UVB protection para makaiwas doon naman sa side effects. So, pros and cons yung exposure sa sunlight. Tingnan natin ha. So, depende to sa inyo kung kailangan nyo ba yung benefit. Pag na-expose ka sa morning sun, 15 minutes a day, magkakaroon ka ng vitamin D. Di ba? Vitamin D, pampalakas ng buto. Mahirap makuha yung vitamin D na yan. Although meron din yan sa ilang isda o sa itlog, meron din. Pero more sa sun yan. Pampalakas ng immunity, 'di ba? Pag sa umaga nagpapapawis ka. Maganda sa mood. Yung mga nadidepress, nalulungkot, maganda nagpapaaraw. Kasi nga pag kulang ka sa araw, marami nadidepress diyan, okay? Can cure depression. Maganda sa mood 'yan, sa mga may nervyos. May mga sa balat, merong benefit, may risk. Papakita ko mamaya. So, pag na-expose tayo sa araw, pag pumasok, siyempre nakikita ng mata natin, bawal lang tumingin sa araw diretso. Okay? Pag direct sun o tanghaling tapat, masama sa mata. Pwede masira yung mata, pwede magkaroon ng katarata. Pero yung morning sun lang na nakikita mo lang may araw, nalalaman naman ng utak natin, ay, may araw na exposure eh. So, ang nangyayari sa utak natin, nagpo-produce ng serotonin. Ang serotonin, happy hormone yan. Maganda tong serotonin. Ang mga taong depressed, malungkot, may mental problem, mababa ang serotonin. Gusto mo siya ipataas para sumaya kayo. Isang paraan na libre, nagpapaaraw sa umaga. Okay? Ngayon, paano kung wala ng araw, madilim na? Pag wala na nakikitang ilaw ang mata natin, ang gagawin ng utak natin, magpo-produce ng melatonin sa gabi. Kaya gusto natin sa gabi madilim, mag-produce ng melatonin, pampatulog to eh, pampaantok. Ganyan tayo ginawa ng Diyos. Gusto ng Diyos sa umaga, expose tayo sa araw, tataas ang serotonin, marami tayong energy magtrabaho. Pag gabi na, madilim na, dapat wala nang ganong ilaw. Hindi ka na ma-expose sa mga neon light sa gabi, para isip ng utak mo, gabi na, magproproduce na ako ng melatonin, magpapahinga na yung katawan, sasarap ang tulog mo dito kung madilim sa gabi. So, morning, araw sa gabi, dapat madilim. Ano pang ibang paraan para tumaas ang serotonin, tong happy hormone? Tulad ng sinabi ko sa inyo, exposure sa araw. 15 minutes lang, huwag sosobrahan. Tsaka dapat either very early morning o sa hapon na konti na lang yung araw. Exercise, pampasaya din yan. Anti-depression. Stress management, mga healthy foods, pwede rin yan. Pag nakakakita ng araw, more serotonin, more energy ka. Mas masaya. Better mood. Okay? May mga bansa, yung mga sa winter, pag winter, nalulungkot sila eh. Oo, pag umuulan, pag winter, pag malamig, nagkakaroon ng depression. Kaya pag na-expose sa araw, mas masaya. Better sleep at night. Yan. So, meron pa nga ibang mga sakit, pag wala silang araw, meron pa silang light therapy. Ine-expose pa sila eh. Meron mga ganyang makina para ma-expose lang sa araw para gumanda yung mood. So, ang serotonin, magandang hormone to, nakukuha rin natin pag na-expose sa araw. Better sleep, maganda yung mood, maganda rin sa buto, at iba pang benefits. Yan, no? May tulong ang exposure sa sun, major depression. Pag yung nire-regla, umiinit ang ulo, may tulong din daw. Ayan, no? Sa mga buntis, bagong panganak na nalulungkot, yung parang baby blues, ayan, no? May tulong din yung araw.
Sa mga may anxiety attack, may panic attack, maganda rin nagpapaaraw, titingin sa mga magagandang tanawin. Okay? Other benefits, tulad na sinabi ko dito, 5 to 15 minutes at dapat maarawan yung kamay, yung paa o yung leg. At least, pero 5 to 15 minutes lang. Kasi pag nagtakip ka rin totally, hindi mo rin makukuha yung benefit kasi pumapasok sa balat natin. Okay? 15 minutes lang. Ngayon, kung nagbe-beach ka, okay, mas matagal sa 15 minutes, nagsuswimming ka, sosobra ka na sa araw. Ayaw mo naman lumampas ng 15 minutes. Kaya kung lalampas ka na ng 15 minutes, kailangan mo na ng sunscreen. Kailangan mo na ng hat, kailangan mo na ng salamin, di ba? Kailangan mo na maglagay ng mga sunblock para hindi ka masobrahan sa araw. Kasi baka hindi mo na makuha yung benefit, baka yung side effect na makuha mo. Dito muna tayo sa benefits, sa mood, pampatigas ng buto. Okay? Exposure sa araw, vitamin D. Pag nagpapaaraw, 15 minutes, ito nga, pag naka-swimsuit, tumataas ang vitamin D level nila. Yan. Pag kulang ka sa vitamin D, may osteoporosis, humihina ang buto. So, sa mga senior, pwede rin magpaaraw. Skin cancer, pro and con. Okay? Pag sobrang araw, tumataas ang risk for skin cancer. Lalo na sa mga puti, sa mga Americans, Europeans, mas mataas ang risk nila sa skin cancer kasi maputi sila eh. Pero pag sa Pilipino, mas kayong manggi, mas dark ang skin nyo, may benefit nga. Swerte nga yung maiitim eh. Less prone sila sa skin cancer. Tsaka pag mas maitim kayo, parang may sarili kayong sunscreen. Parang may sarili kayong sunblock. Hindi gaano nakakapasok. Pero pag konting araw lang, parang may benefit yung konting araw eh. Dito sa mga ibang cancers. Dito lang sa skin cancer, masama ang sobrang araw. So, ang UVA, UVB, pag nasobrahan ka na nga nito, causes skin cancer, yan ang mga negative, nakaka-sunburn, at iba pang mga nakakatanda pag sumusobra sa araw. Another benefit, pwede sa mga psoriasis, yung iba pinapaaraw, psoriasis, may eczema. Yan mga dermatologist. So, pag ito ang mga sakit mo, kung sakit mo, depression, psoriasis, eczema, o kulang ka sa vitamin D, pwede magpaaraw, 15 minutes a day, o baka a little longer pa. Pero kung ang takot mo naman ay ibang sakit, okay? Kung takot mo, mga skin cancer, yan. Kung iba ang kinakatakutan, ayaw natin kumulubot, yun, magbabawas tayo sa araw. Ano pinakamagandang exposure? Sabi nga, huwag lalabas pag alas 10 na ng umaga o alas 4 ng hapon. Kasi matindi. 10 a.m. to 4 p.m. masyado mainit, masosobrahan ka sa exposure. Actually nga sa Pilipinas, sa atin, 9 a.m. mainit na sa atin. Dapat magpapaaraw tayo hanggang siguro hanggang 8 o'clock lang Tapos sa hapon, dapat mga alas 5. Kasi 4 o'clock, ang init pa rin sa atin yan. Sunog ka pa rin dyan. So, sa akin, earlier than 9 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m., yung konti na lang araw. Afternoon sun, pwede rin. Ano ang possible side effect? Pag nasobrahan ka naman sa araw, pwedeng magkaroon ng mga sunburn. Yan. Ito pa mga side effect pag nasobrahan. Lalo na, pwedeng magkakatarata, eye damage, kailangan may salamin. Skin cancer, tumataas. Aging, pumapangit yung balat pag laging bilad sa araw. Heat stroke, pwede rin. Sunburn. Ito, tingnan nyo. Sobrang araw yan. Actually, ako, meron din ako melasma Di ba? Minsan, nasa kotse, din ako nakaka-sunblock, di ba? Na-expose di ba? Sa kotse, expose ka rin, melasma. Sa araw yan. Ito, age spot sa araw din yan. Ito, tumanda siya sa araw, wrinkles, nagpe-freckles, gumaгаspang, may spider vein yung muka, gumaгаspang, nagsasag yung skin, lahat yan exposure sa araw, nasobrahan ng araw. So nakita nyo, sobrang masama, kulang, masama din. So dapat sakto lang. Kaya konti lang. Actually, konting sun exposure lang kailangan natin. Mainit naman dito sa place natin. Tapos isa pa, kung kayo ay light-colored ang skin, maputi o nagpapaputi, mas prone ka dito sa mga sakit na to. Kaya actually, okay nga kung dark ang skin nyo,
Pasalamat nga kayo eh. Yung mga mas maiitim, mas hindi sila kinukulubot. Pero sila sariling sunblock. Mas maitim, less skin cancer, less kulubot, mas maganda nga yung balat. Mas maputi, mas kumukulubot. Pag expose sa sun, hindi rin maganda sa mata, nagkakakatarata, pwede mas sunburn, at meron din nagkakaroon ng laman-laman tumutubo sa mata. Okay? Skin cancer, tumataas din. No? Sino ang prone magkaroon ng skin cancer? Mas maputi. Yung mga Americans, Europeans, yan, mga blonde hair. Laging exposed sa araw. May family history ng skin cancer. Maraming nunal. At mabilis ma-sunburn. Kung mabilis ka ma-sunburn, may higher risk ka rin for skin cancer. Ayan. Kaya iwas tayo sa sobrang exposure. Ayan, kung magpapaaraw kayo, 15 minutes lang. Ay kung swimming sa beach, kailangan mo ng sunblock or sunscreen. Tingnan nyo Pag wala kayong sunscreen, yung exposure nyo sa araw, palagay natin 100 photons, pasok lahat yung 100 photons. Pwede ka masobrahan, ma-sunburn. Okay, masosobrahan, baka magkaroon pa ng skin cancer. Kaya nga kung lampas ka 15 minutes sa araw, lalo na kung medyo tanghali pa, pag nag-sunblock ka ng SPF 15, imbis na 100 papasok, 93 na block niya 7 lang ang pumasok konti lang. Kung ang SPF mo 30 or more, 3 lang ang pumasok ng galing sa araw. 97 na block niya. Kaya importante talaga ang sunblock, lalo na sa mukha natin. Sun exposure, pros and cons. Better sleep, less depression, papaganda ng buto, maganda yan sa immune system, pampalakas. Pero pag nasobrahan, hindi rin maganda. Lalo na kung nasa beach kayo. Kaya nga dapat may sombrero, may umbrella, may baro ngayon na may UVA, UVB protection. May sunglass ngayon na may UV protection. Ayan wide brim hat. At SPF na at least 15 or more. Sana po nakatulong tong video natin. Maintindihan nyo yung benefits and risk ng sun exposure. Salamat po.